Welcome to the Only Showcast, where one star has true star quality. This is the Low Quality Showcast with me, your favorite Parasite Now host, Loki. Hello, hello! Welcome na naman sa panibagong episode ng ating panibagong rebranding ng The Low Quality Show. It's a comeback to the young and beautiful you, sabi nga ni Miss Angelica Panganiban. And basing on your support dun sa ating unang episode na in-upload, no, ang quality, I know it's a hit. It's a hit talaga, parang correction, it's ang hit. Parang ang baho ko doon. Pero yun naman talaga ang intention natin dito, no, sa ating showcast na maging unprepared siya kahit papano, and hindi ako masyadong ayos, hindi siya masyadong ino-overthink. Though, aaminin ko sa inyo guys, gusto ko kasing malabas lahat ng sentiments ko dito sa episode na to, kaya gumawa lang ko ng mini talking points na medyo 21 pages siya. 21 pages, hindi, mga onting ano lang naman siya para matackle ko kung ano man yung mga gusto kong i-tackle. So, ito na nga ang ating episode title for today. Nakita nyo naman na from the description down below. Ang title natin ay Todo List. It's a play on word dun sa to-do list, and syempre dun sa todo na talaga yung listahan ko kasi. And i-discuss lang natin dito ang nagiging problem ko about my time, my youth, and depression. Depression talaga. So, eto na nga. Siguro bigyan ko muna kayo ng context, kumbaga. No? Ako po ay isang 21-year-old person. Magte-22 sa September. So, I'm a Virgo. Sinabi ko na nga, no? Gusto ko talaga nakokontrol lang lahat. And I'm a perfectionist. And bukod doon, I am currently a student sa University of the Philippines Open University, or sinasabi nga nilang pamantasang bukas ng Universidad ng Pilipinas. We follow the model system. So masasabi niyo, model student talaga ako. Chares de. In model student, ano nga ba ang model? So, massive open distance e-learning. So, makikita mo talaga, flexible talaga yung time natin dito sa UPOU. Second year student po ako dyan, and I'm taking a Bachelor of Arts in Multimedia Studies. And bukod po sa pagiging scholar ng bayan, scholar din tayo para sa bayan. Dahil ako din po ay merong organization there, ang UPOU Fame, no? UPOU Film Arts Media Enthusiast, na kaka-join ko lang siya and kaka-establish lang niya. Kasi from before, naghahanap na talaga ako ng community na pwede kong pagsalihan doon sa university, pero hindi talaga ako nakaka-relate doon sa na-establish na organizations right now or before. Kaya nung nakita ko UPOU Fame, gora tayo dyan. Kasi ang core value niya talaga ay magamit ang ating mga talents and skills besides dun sa classroom setup. Classroom setup, parang may classroom kami, no? Dun sa curriculum na mismo, no? At makapag-establish din sa ng network, ng connection. Siyempre, mahalaga yan sa media industry, no? And besides that, magamit din yung mga skills and talents namin when it comes to speaking up on the important matters na nangyayari dito sa ating lipunan. So ako po currently ang kanilang head in performing arts. So, artista ng bayan para sa bayan. Now, speaking of a volunteer, no, member din po ako ng isang local non-government organization. Ito outside the school na siya. Dito sa aming locality, ang Sidha San Jose City Incorporated. So, ano nga ba ang Sidha? Ang Sidha, hindi para maging membership, hindi para maging general assembly to. Ang Sidha po ay may dalawang meaning. Una, Sidha meaning the literal sense na malasakit. Yun po yung tagline namin, may malasakit sa kapwa, and pwede din siyang acronym na SIDHA. S meaning serbisyo, I meaning integridad, D meaning dedikasyon, H meaning husay, and A meaning action. May +1 ako doon, chares. Ako po ang currently OIC or Officer in Charge ng Partnerships and Linkages ng aming organization, and we focus on education. Hindi lang po education in terms of basic literacy. Nagpo-focus din kami sa different forms of education. Kasama na din dyan yung voters education, yung ating leadership trainings, yung journalism trainings natin. Nandyan din yung sex ed, nandun yung SOGSC 101. Ayan, yung different forms of education para matuto natin yung iba't ibang klase ng knowledge natin in diverse cultures, diverse backgrounds, and syempre, you know, did you know that I'm riding this horse backwards?
And bukod doon, I am also working na po as a radio DJ and reporter sa aming radio station dito na radyo natin sa San Jose 102.3 FM kung saan sama-sama tayo Pilipino. Ganon. Ayan na nga, no. Pero I consider myself more of a radio DJ rather than a reporter kasi mas specialty ko yung mga entertainment programs and mga improv types of programs rather than yung technical and yung mga serious types of broadcasting which is nandun yung reporter. Pero tinatry ko naman yung best ko. No? So meron akong 3 time slots right now. Una po is from 9 a.m. to 10:30. Ito po yung time first with DJ Loki kung saan nagbabato ako ng public service announcement, ng showbiz updates, and fun facts para sa ating mga listeners, no? Or ating mga karadyo natics or karadyo. Ay, may sumapi sa akin. Amoy adobo. And then, susunod po doon, 11 to 12, meron tayong tinatawag na program na Dear Charot! Isa siyang fun, no? Sa Dear Charo, yung sa MMK. Isa siyang letter reading program kung saan nagbibigay ko ng title and ng advice para sa ating mga letter senders. And then, 12:30 to 1 p.m. ay yun na yung headline balitang lokal ko saan nag-serve din ako as a reporter and as a technical person as well. And besides that, ako din ay isang social media person din doon. Nag-upload din ako sa TikTok. Pero mostly, ang focus ko talaga is sa program. And then lastly, I think ito na yung last, no? And then lastly, I'm also a content creator. Ito na yung passion project ko, no? Dito sa The Low Quality Show. Wow, The Low Quality Show, no? Na nagkaroon nga ng different formats as I've said dun sa ating unang episode, which is quality. Ito na nga. Ayun yung naging problem ko kasi kahaba-haba na ng context na to, no? Para na mabigyan ko kayo ng imagery kung ano nga bang pinaggagawa ko sa day-to-day lifestyles ko. Dun sa narinig nyo, para ang nangyayari, 3-in-1 plus 1, happy, happy, happy kaarawan. Wow, taray, ice cream, chillin, ice cream, chillin. Hindi. Ayun na nga, no, parang hindi na siya happy, happy kaarawan. Kasi ini-split ko na talaga yung buhay ko. Sa unang 3 nga, nandyan yung education, nandyan yung service natin sa community natin, and pangatlo, nandyan yung ating work. And then yung +1, na nagiging +1 na lang siya kasi napaprioritize yung unang 3, which is yung passion ko and yung personal kong mga hobbies and yung personal life ko. Makikita nyo dito sa aking planner, ayan, wow. Planong bead drawing, ayan. Ito ay nabili ko sa Art Capital. Ayan, maganda yung design niya kasi and parang mas nakaka-inspire siyang gamitin kung like it relates to my brand. It relates to my brand. Na-realize ko nung ginamit ko siya. Like ngayong taon lang kasi ako nag-decide mag-planner, right? Before then, parang very spontaneous person ako. Sponty person ako. Talagang yes lang ako ng yes. Magaling talaga ako sa improv. Yes. And say that the best brand. Alam lyrics. Search nyo na lang. Hindi naman, nasa Spotify kayo, pero hindi naman ako si Ariana. Pwede naman si Ariana. Ariana Dalisa. Ayun na nga, na-realize ko nung ginamit ko yung planner ko, hindi na talaga enough yung 24 hours dun sa mga pinaggagawa ko sa buhay ko. So, ayun, makikita nyo dito, punong-puno yung bawat araw. Punong-puno yung bawat araw na parang nung una, nakaka-fulfill siyang isipin kasi naka-accomplish ko lahat ng mga kailangan kong gawin sa araw na to. Pero nung weeks went by, parang nakaka-overwhelm and at the same time, hindi din pala siya nakaka-proud kasi wala na akong time para sa sarili ko. And then, dun nagkaroon ako ng realization na yung mga ginagawa ko sa buhay ko, hindi na talaga siya totally for me. Hindi ko na talaga kilala yung sarili ko kumbaga, Parang nagiging ako lang ako kapag merong external validation or merong external na relationship with other people outside of myself. Kaya ayun, na-start ako dun ma-drain, na-start ako dun ma-burn out, and na-start ako dun na magsisi kung bakit ko nga pa ito binili. Hindi, pero ayun na nga, nag-start din ako mag-reflect dun sa mga decisions ko right now.
isa sa mga reflections ko doon is yung reason ko nga ba kung bakit ko ginagawa ang lahat ng to. Ang unang reason na nakita ko, ginawa ko to una is para sa validation, para sa parking. Validation para sa parking. Hindi, validation para sa family ko. 'Di ba? Alam naman natin, common naman na trope yun dito sa Pilipinas. Basta pag bakla ka, no, na matatanggap ka muna ng pamilya mo and kahit sino pang mahal mo sa buhay or someone close to you. Kapag pinatunayan mo lang yung sarili mo in a certain aspect, makikita nila na magaling ka, matalino ka, or meron ka ng pinoprovide na pera para sa kanila. Na ako, na-realize ko yun nung high school. And lalo na nung senior high school, no? Na ang dami kong ginawa. Extracurriculars, nag-aral ako ng mabuti. Insert kung ano nga bang mga awards ang mga natanggap ko nung senior high school. Pak. Arts, science, communication arts, mathematics, social sciences, research and innovation, leadership and organization. Recipient of Attorney Herman Ennis P. Paulet Torchbearer Award for Academic Excellence for the Humanities and Social Sciences track. Recipient of IDP Leadership Award, Proud Gender Development Advocate Award, and the Philippine Senate Gold Medal for Academic Excellence Award. Minsan talaga pinapanood ko yung video na yan para lang malaman ko na I'm that B. Realize ko nun na whatever I do in life, hindi talaga ako ma-accept 100%. Na ang tingin pa rin sa akin is somewhat of a joke, somewhat of a mistake, somewhat of a person na hindi niya kakayanin ang sarili niya sa lipunan ito dahil nga bakla ako. Until now, proud pa rin naman ako doon na natanggap ko at nagawa ko yung mga yon. Pero right now, parang may certain part din sa sarili ko na nagsisisi ako. Kasi parang ginawa ko din siya, hindi solely para lang sa paggawa nun, kundi para din matanggap ako ng pamilya ko. Wala naman ako sinasabi na hindi naman ako tanggap. Pero I am more tolerable. Tinitiis. Mas tinotolerate ako ng family ko rather than accepted. Kasi parang band-aid solution lang yung ginagawa ko, no? Na tinatakpan ko ng mga achievements, tinatakpan ko ng mga rewards, yung identity ko, rather than them accepting me for who I am, kahit wala yung mga titles at positions na yun. Kaya I began to realize na dapat hindi ko na to ginagawa to please them. Ginagawa ko na dapat ang mga gustong gawin ko sa buhay ko for myself. So, ayun, gumawa ako ng mga bagay after ng senior high school, after ko na-realize yun, no, nagpagupit ako, nag-explore ako ng outfits, ng aesthetics, and syempre, nag-explore din ako ng maraming opportunities na makakapagpapagrow sa akin, hindi lang para sa family ko, kundi more so for myself. And that continued for a short period, pero pupunta na tayo dun sa reason number 2, nag-expand kasi siya, na hindi na lang siya about me, kundi naging about din siya sa aking community. Na-realize ko while I was exploring myself na marami akong skills and talents na special to me na hindi nagagawa ng maraming tao. We acknowledge na marami talagang tao na kapareho ko, I'm not that special. Marami din naman mga taong nagagawa yung gaya kong gawin. Pero hindi lahat ng tao ginagawa yun for their advocacy or para sa growth ng community, na naisip ko sa sarili ko na meron akong skills and talents na in-offer sa akin ng universe. Why do I not use this for the greater good? Na it's not only about me na lang, but it's about for my community, which is hindi lang sa LGBTQIA+ community, kundi to our nation as a whole. Wow, taray do. So, nag-start ako mag-volunteer, nag-start ako mag-explore ng opportunities na hindi ako bayad, di ba? Ang tanging nababaon ka lang ay sense of fulfillment. And syempre, yung experience ko na nakakapagpabaon din ako sa sarili ko ng growth para sa skills and talents na yon. It fueled me for a while kasi that exact reason
is the same reason kung bakit ako na-burnout. Wow, ang taray nun, no? Na-fuel ako, tapos doon na-burnout. Wow, studious ako doon. Parang pwede na akong maging Nobel Peace Prize laureate. Laureate. Pupunta na nga lang ako sa Chowking. Laureate. So, in layman's terms, ganyan ginagawa kapag hindi mo alam kung tama ba yung grammar mo, hinihinaan mo yung letter S doon sa dulo. In layman's terms, bigay ako ng bigay, sa huli ako yung naubos. Treat this as a sequel nung quality na episode natin kasi ayun is all about the content creation aspect. Ito more on the general aspect ng aking service and ng aking love para sa community. So ayun na nga, marami kasi akong naramdaman doon, and isa doon is yung sense of responsibility na naka-form ako ng somewhat of a guilt kapag wala akong ginawa na actions. Kasi sinabi nga nila, no, kapag meron kang means of doing something, you should do that thing. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, parang part ka na din ng problem. Parang in-enable mo na din yung problem na yun. So, ayun yung naging mentality ko doon. Panti na nga lang ilalaban. Aalis pa ba ako? Baka mamaya yung sinasabi ng mga madlang people dito, wow, ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Hindi din, parang mga 5'7" lang naman ako. Hindi ko naman sinasabi na ako yung bayani. Ako si Andres Bonifacio o kaya si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda. Wow! Sinasabi ko lang dito sa aming locality at saka dun sa mga people no, right now, parang mas marami kasi mga people na apolitical, mas marami kasi mga youth na parang mas pinaprioritize nila yung sarili nilang growth na dapat naman talaga kasi 'di ba, ang babata pa natin, bakit natin pasan-pasan ang bigat ng mundo, which we will get to that later, no? Pero ang unti kasi ng mga taong, merong passion para i-advance yung progress ng community natin. So, kung aalis pa ako doon, edi parang anong mangyayari sa atin, di ba? And the mere fact na kumikilos ako, baka meron din akong ma-inspire na isang tao na mag-rise up din to the occasion. Sabi ko nga before, di ba, doon sa ating episode, parang it only takes one person to create a ripple of change. Amoy adobo ulit. Baka ako yung maging person na yun for another individual. Kaya pinagpatuloy ko siya na hindi yun yung nagiging main na layunin ko. No? Kasi inspiration, ang hirap niyang i-impose. Kaya lagi ko lang siyang ginagawa with manifestation na sana nga lang may iba pang tao na kumampi sa amin. Hindi naman kumampi, no? Meron pang ibang tao na mag-rise up to the occasion and mag-step forward sa leadership. Pero ayun na nga, nandito na tayo sa punto na to na parang nawawala na yung essence na yun para sa akin. Kasi una, nandyan yung ang bagal kasi ng progress. Hirap niya kasing ipagpatuloy kapag hindi mo nakikita kung ano yung nagiging impact niya. Marami akong mga kasamaan na sinasabi ganyan talaga. One step at a time lang siya, na hindi nasisolve ang ating mga problems overnight, na it's true naman. Pero yung mga problems kasi na nararanasan ngayon sa ating communities and sa ating society, no? Ang tagal na niya. Makikita natin yan na kung anumang mga problems ng mga 1980s, 1970s, ng mga problems pa ng mga ninununo natin, ayun pa rin yung mga problems na nararanasan natin today, nadadagdagan pa siya. So, anong sinasabi natin na let's take it one step at a time and hindi na solve yung mga problems overnight? Ang tagal-tagal na, parang dekada-dekada na yung mga nangyayaring mga problema na to. Hindi pa rin siya nasosolve. Wala pa rin tayong wala pa rin tayong progress. Kung may progress tayo, napaka-minimum ng progress natin. Kaya nga ang sentiment ko dyan, nakikita na natin kung ano yung mga causes ng problema. Nakikita na natin yung mga same people na nagkakos ng problema na yun. Nakikita na natin na meron dapat solution dito at meron na mga pinovide na solution for this ng mga progressive leaders. Pero bakit hindi pa rin natin siya i-apply? Bakit hindi natin magawang ayusin na right now? Kasi ang tagal na niya eh. Nababagalan ako dun sa system na yun, no? Kaya sabi ko right now, parang nakakapagod siyang ipagpatuloy kung di mo siya makikita.
Sabi ko sa sarili ko, nakakapagod. Hintay na lang tayo ng hintay, tapos sila payaman ng payaman, tapos palalim ng palalim ng problema natin na ang hirap. Ang hirap. We cannot wait anymore. Parang napaka-luxurious na yung paghintay. Hindi lang for me, Ang mga brothers and sisters natin na mas nasa baba pa ng social classes natin. Wala. At the end, parang na-realize ko na the slow and steady really win the race. Why can't we fast track? Bakit hindi lang tayo mag-bus lane? Katulad ng ginawa ni Senator Charis. And then number 2, tulong ka kasi ng tulong, pero wala kang kapalit na natatanggap. Hindi ko sinasabing monetary, no? Hindi ko sinasabing mga opportunities. Hindi tayo trapo. Hindi tayo mga traditional politicians. Ang sinasabi ko lang, kapag kami naman ang kailangan ng tulong, nandito din ba yung ibang tao para sa amin to show up? Yes, ang saya natin na nabibigyan natin sila ng tulong. Pero parang hindi kasi siya na-reciprocate kapag kailangan na namin ng tulong. Ano ba yung sinasabi ko doon? Hindi naman nga sinasabi ko doon yung mga opportunities, hindi ko sinasabi doon yung mga monetary, kundi yung mga advocacies din na related kunyari sa akin personally, no? Kunyari sa LGBTQIA+ rights, kunyari yung mga rallies about SOGSC. Nandun din ba yung mga tao para sa amin kapag kailangan namin ng tulong na ipasa yung mga batas na nag-relate naman sa mga karapatan na para sa mga sangkabaklaan? Kasi right now, sige tulong tayo ng tulong, pero nandun din pala, tinuturing din pala tayong kalaban. And that mixes up pa sa mga political na fanatics, yung mga iniidolo yung mga politicians, no, from local sa regional hanggang sa national, na tinutulungan mo sila, happy sila na tumanggap ng mga tulong, and we're happy to provide din yung help kasi ayun naman talaga yung mission natin at the end of the day, di ba? Para maangat yung mga buhay ng mga Pilipino. Wow, angat buhay. Ano to? Hindi mo kami angat buhay. Pero kapag ginagawa mo yung kunyari yung trabaho mo, kunyari yung trabaho ko sa radyo at saka syempre yung passion ko sa content creation na mag-spread ka lang ng tamang information, mag-spread ka lang ng mga facts, no? Pero ikaw pa rin yung tinuturing na mali. Kasi nga, ang namamayagpag ngayon is yung mga taong parte ng KKK. Kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng anak ng bayan. Hindi, yung parte ng KKK, yung kasamaan, kadiliman, at kasakiman. Dahil nga, ayun yung namumuno ngayon. Parang ang nangyayari, yung mga taong gumagawa ng tama, sila ang natuturing na kalaban. So kapag may ginawa akong tama, na ginagawa ko lang naman kung ano yung role ko at saka yung responsibility ko, ako pa yung tinuturing mali. Ako pa yung tinuturing na kalaban. Kasi kapag nag-set ako ng standard na ganito, o hindi lang naman ako, nag-set tayo ng standard na ganito, mas mapapahirap pa yung trabaho nila. Kaya mas gusto nila na, ay, huwag na natin anuhin yan, or ay, parang ano ata yan. O di ba, mag-spread sila ng false information about you para, syempre, hindi madagdagan sila ng mga workload nila. Kaya, ang nagiging question ko dyan, are you really serving the public, or are you really serving just one person, or are you just really serving that one person dahil may nakukuha kang benefits sa kanya? I don't know. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Ngayon, let's circle back. Let's circle back dun sa sinabi ko na 21 years old pa lang naman ako. Mga bata pa lang naman tayo. Bakit natin pinapasan talaga yung mundo? Eh kasi 'di ba, kinondisyon na tayo ng mga older generations sa term na or sa phrase na sa kasabihan na pili kayo down below, D. Regine Velasquez. Sa kasabihan na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Na I'm still angry about that phrase kasi you have the means to solve the problems of what is currently being faced of the society right now. Pero dahil sa kasabihan na yun, ang nangyayari, meron siyang negative connotation na parang kami ang dapat mag-solve ng mga problems na kayo ang gumawa in the first place. Bakit sa amin pinapasan? Bakit kami ang kailangan may pag-asa? Bakit hindi tayong lahat maging pag-asa? Bakit hindi kayong lahat ang maging pag-asa?
Kasi nga, di ba, kayo ang mga taong nasa posisyon right now. Kayo ang mga taong nasa right age, di ba? Meron tayong mga political requirements. Ang mga requirements yan, di ba, kapag 40 pataas, sila dapat maging mamumunong mga presidents and senators and congressmen na kayo ang may power to create legislations, create executive orders, create yung mga projects and programs and activities na makakapag-solve ng mga problems na yan. Pero bakit di nyo ginagawa? Bakit kailangan i-empower nyo kami sa mga leadership training, mga seminar na yan? Ang dami-dami yung mga sinasabi sa amin. Pero when it comes to the real time na kailangan kami ang magsalita, hindi nyo kami pinapakinggan. Pinipatronize nyo kami, di ba? It's so ironic. It's so contradicting. It's so hypocritical na, girl, I'm tired of all that shit. Contradicting siya in a way kasi sinasabi nga nila, diba, na you should slow down. Batang-bata ka pa. Dapat ang pinaprioritize mo lang ay education mo at pinaprioritize mo lang yung pag-explore sa self mo. Pero sinasabi din nila na kailangan mo ang galingan kasi ikaw ang inaasa ng mga future generations to come. Naku talaga. Na I have problems din doon. Sinasabi nila na na you should slow down and let's prioritize ourselves. Na I really think na it's so privileged to say from a person na coming from an older generation or coming from a person who's wealthy. Kasi I don't, or most of us don't have the luxury of wealth and the time. Hindi ako mayaman na meron akong fallback. Hindi ako nepo baby, wala akong generational wealth, wala akong mana, na masasabi ko na sa sarili ko na, pwede ako mag-slow down kasi I can rely naman dun sa family ko. I have trust fund naman. Hindi. Kapag hindi ko kasi ginawa to, baka mamaya pagsisihan ko sa dulo na maghirap ako, magutom ako, mawalan ako ng tirahan. Ang OA, pero totoo yun. Most of mga people na kunyari nasa middle class, di ba? Ang sinasabi nila na we're just one medical bill away from death. Paano pa yung mga taong mga nasa laylayan, di ba? Pag napapagod kami, na ay, pwede ako mag-unwind, let's travel, let's go to Japan. Naku, wala kaming privilege na ganyan, wala kaming luxury na ganyan na pwede kami pumunta sa ibang mga lugar o pumili ng mga material things para makapag-provide sa amin ng comfort. Sure, money doesn't buy you happiness, but money does buy you comfort, and comfort really means a lot in this third world country, in this society na talagang built around patriarchy, built around misogyny, and built around systems of corruption. Hindi para maging tayo, political student tayo ngayon. Ninanakawan tayo ng systems of corruption, hindi lang in the form of money, kundi sa pangarap at sa oras. Na kung hindi ko gagawin to ngayon, or hindi natin to gagawin ngayon, baka sa dulo, hindi na natin siya magawa. Kasi sabi nga, di ba, ni Kyla sa It's Showtime nung naghuhurado siya sa Tawag ng Tanghalan, insert clip. Sabi niya, you can never step on the same river twice because the course of the river always changes. Kaya, kapag nabigyan ka ng... You can't step on the same river twice because the course of the river always changes. OA pakinggan, pero parang ayun na naging motto ko talaga sa life ko, na maging yes person ka lang, na maging yes person ka lang. Kasi yung opportunity na to, baka maging iba na siya sa susunod na panahon, or baka hindi na siya dumating sa susunod na panahon. Kasi makikita natin yan sa environmental problems natin ngayon, di ba? Kapag summer season, napakainit. Paano pa tayo lalabas ng mga bagay natin kung napakainit na ng mga 40 degrees Celsius na sa labas? Pag tag-ulan naman yung season natin, grabe yung baha. Paano tayo mag-go outside of our comfort zones in the future kung hindi na tayo makaka-go outside, di ba? Doon din yung political atmosphere natin ngayon. Diyos ko, magiging malaya pa ba tayo makapag-express ng opinions natin given our political climate? Makakapag-express pa ba tayo ng sarili natin, lalo na sa mga gay community, no? Magiging overrun na ba tayo ng mga straight people ulit? Masasakop na ba tayo ng China? Masasakop na ba tayo ng Iran at saka ng US? Masasakop na tayo ng Russia, ng mga first world countries? Nandun din yung economic crisis natin na marami kasing sa inyo, sa mga older generations natin, no,
Na ngayon, nakabili kayo ng bahay nyo at saka lupa nyo, nakabili kayo ng mga dream cars ninyo, nakabili kayo ng mga tickets sa mga dream destinations ninyo, na sa amin, nasa sacrifice na siya. Hindi na din kami pwedeng mag-dream ng ganun kalaki, given yung overall impact niya dito sa ating community and sa ating society, no? Sa mga taong gustong mag-form ng family, isa sa mga nagiging rason nila kung bakit nag-iibang isip nila, katulad ni Bella Padilla, di ba? Na hindi na daw siya or hindi niya balak ng mag-anak, or kung mag-aanak man siya, isa na lang. Parang so isa lang. Ah, talaga? Kasi climate change is real and ang laki ng dadagdag na carbon emission ng isang tao sa mundo. Ah, talaga? Yeah. So, baka if ever isa lang. Ah, Or baka hindi na lang kasi makakadagdag pa nga sa climate change problems. Isa pa, sinabi naman ni Yanni Hattis ito sa isang podcast niya sa isang episode niya sa Yanni's Room, na hindi niya din na pangarap na magkaroon na ng kotse. Kaya I don't think wise na bumili pa ng kotse at this point sa Pilipinas kasi parang mas lugi ka. Okay, mas lugi ka. And hindi yun kasalanan ng mga jeep and mga driver, ay ng mga jeep at bus kasi mas marami silang bit-bit na tao, te. Ikaw, kotse ka, ilan lang kayo dyan sa kotse? Dalawa, isa, apat? Alam mo, hindi nila kasalanan. Kasi nakakadagdag lang din sa causes ng traffic, and parang mas magandang suportahan na lang natin yung public transportation systems natin, kasi yung mga kotse, di ba, nakakadagdag siya sa problema. Isang meme ako nakita sa Facebook, isang reel siya, tapos sinabi niya, when Gen Z finally buys their dream place, tapos binuksan niya yung bintana, tapos sumasabog yung labas. Yung future natin is destroyed. Meron ba tayong future? Sinasabi na ang kabataan ang kinabukasan natin, pero meron pa ba kaming kinabukasan? Ang dami ko nasabi. Feeling ko parang therapy na talaga to. Parang feeling ko, this is conversation ko lang between me and my journal. Pero right now, I'm just very confused. Kasi sa mga taong yun, paano mo yun nasasabi, di ba? Di ka ba naapektuhan? Komportable ka ba? Why aren't we collectively angry? Why aren't we collectively depressed? Why aren't we collectively doing any action para ma-resolve na yung mga problems na to? Para hindi na siya problemahin ng current generation and ng future generations to come. I'm just so tired. Pagod na ako. Kaya right now, sabi ko sa sarili ko, parang bigyan ko siya ng leniency. I don't know, maybe I just reached my peak sa anger ko. Galit na galit lang talaga ako sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa sistema. Or siguro I'm just growing up and nakikita ko na the world isn't just rainbows and butterflies. It's more of rains and worms. Rains and worms. Kaya yes, I am choosing to slow down. And tama yun, ang narinig nyo, no? Slow down, hindi stop. Dahil tama talaga yung sinabi nila. Ang hirap pumikit kapag namulat ka na. Na napapansin ko na lahat ng mga problema na yun sa bawat pagtingin ko. When I scroll sa social media, nakikita ko siya sa balita. Kapag nakikita ko yung mga pulubing na mamalinyos, kapag nakikita ko sa hospital na ang haba ng pila, na kapag yung mga jeepney drivers, nakikita ko na nag-a-ask sila ng extrang pamasahe mula sa mga commuter, na mga farmers natin, pawis na pawis sa kanilang mga trabaho, tapos kulang pa rin sila sa compensation kahit sila yung nagpagpapakain sa atin. Muunti na lang yung mga media practitioners and yung mga journalists natin kasi mas pinipili na lang nila yung mga brand. Parang kapag ginagawa nila yung trabaho nila as a journalist, parang wala naman silang payoff, and at the same time, sila pa yung ginagawang kalaban. Ang daming problems na nakikita ko na, and it's just tiring. But yeah, I'm still gonna continue. Pero for now, bibigyan ko din yung sarili ko ng prioritization. Meron akong laging ginagamit na analogy when it comes to this. Ewan ko kung kanino ko narinig to. Ewan ko kung saan ko siya nakita. I-RRL nyo na lang below. Na kapag magbibigay ka ng some sort of pagmamahal, hindi lang naman pagmamahal when it comes to romantic relationships, pero
When it comes to family, fans, friends, triple F. F, F, hooray! Hindi. Para siyang baso kapag magbibigay ka ng pagmamahal. Dapat sinisiguro mo na puno siya lagi. Dapat laging naka-on yung gripo, no? Kasi kapag magbibigay ka ng pagmamahal, dapat nasisiguro mo na puno ka. Kasi kapag hindi, kapag the glass is half empty, the glass is half full, hindi mo yung siniguro, siguro kung ibig sa... Hindi para kumanta. Kapag hindi mo yung siniguro, papagod ka, mauubos ka, and maaabuso ka. Dahil kapag mabait ka, ewan ko, hindi ka nire-rewardan, diba? Mas ikaw pa yung nire-rely, dahil ikaw yung reliable, dahil ikaw yung responsible, mas ikaw yung bibigyan ng mas madaming trabaho, or dahil ikaw yung mabait, ikaw yung nanakawan. Ewan ko sa mundong to, Diyos ko talaga, nakakapanas na lang talaga. Pero ayun, I guess that's the end of this episode. Ayun lang naman ang gusto kong i-topic. Marami pa akong gustong sabihin, pero napakahaba na ng episode na to. I hope marami ding nakarelate somehow, kasi I feel like we're alone in this. Kasi parang may kasama ako dito si Heart. Parang yung mga ibang mga friends ko, no, na activist din or mga progressive leaders din, parang kami-kami lang ang nakakaranas ito. And I want to know, yung from outside of my bubble, outside of my echo chamber, kumbaga, no? Kung meron iba pang mga taong nakakaranas din nito, gusto kong tanungin sa inyo kung ano nga bang mga nararanasan nyo now, and kung naranasan nyo to before, paano siya na-overcome. Ako lang din, marinig yung mga stories nyo para meron tayong kasama. Kung may kasama tayo during this difficult time, mas napapagaan niya and mas na-urge natin yung mga sarili natin na magpatuloy pa. And that was our low beheld. See you again next time dito lang sa Only Showcast, where one star has true star quality. And this is the Low Quality Showcast with me, your favorite parasite, now host, Loki. Bye!